Okay, so ang content natin ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung ano yung full specs na na-upgrade ko dito kay hybrid DNA concept. Kasi umpisa muna natin sa pangalan. Bakit siya naging hybrid DNA? Kasi halos lahat ng kalahati maliban sa kanyang makina ay Honda na Honda. So ipakita natin. Ito ay naka Honda CBR. Ayan, naka hybrid yan concept na yan. Yan. Kaya siya tinawag na halos buong parts ng kalahati nito, panggilid ay Honda na. Kaya siya tinawag na hybrid DNA. So, baka sabihin naman nila, illegal modification na naman. May marinig naman illegal modification. Hindi magiging illegal modification yan kasi wala naman nagalaw sa makina. Ayan yun. Yan pa rin yung chassis number at yan pa rin ang kanyang engine number, tsaka nandiyan pa rin yung chassis number niya. Ito, basta ito, Rusi pa rin yan. Yan. Kaya yung kalahati niya, yung nagpapatakbo sa kanya ay Honda na, yung kanyang power performance. Yon. Kanina, nagaling ako sa Sakasa, pinayos ko nga to, yung dating ko content yan. So, pumunta na tayo sa ating point, sa ating pinaka-content ngayon, kung ano ba yung specs na meron siya. So, magsimula muna tayo sa Hyper DLL. Yan, ang Hyper DLL. Yan. Tapos, ito yung ginawa ko na matagal na, may content na rin ako dito. Ito yan, yung kanyang heavy duty damper. Ayan. Bakit heavy duty damper? Ayan, makapal yan. Tapos may ply. Ayan. Tapos itong DFHD na double flange hub bearing. Ayan, talagang pang bardagulan na yan, pang endurance. Tapos, ito pa. Ayan, meron na siyang manual. Ayan. At meron siyang Y-Connect. Ayan. Dashboard. Punta tayo sa kanyang engine. Ayan. Ang coolant niya ngayon ay 48 degrees Celsius. Ang intake na papasok sa lamig ng panahon ay 42 sa intake. Ayan. Ayan, malamig pa yan dito. Ayan. Yan ang kanyang dash command. So dito sa dash command ko, ito ay Y-Connect. Buong engine. Pakita ko sa inyo na gumagana yan. Paandarin ko lang. Start natin. Ayan o. RPM. Yun. 14215. Sa, pagkata natin ito ng ito yung PSI. Yung bomba ng fuel. Ayan. 48. Pero tumataas yan. Ayan o. Ayan. Negative 5 yan. Ayan. Tapos dito tayo, ayan, ulan, map, at saka AMP. Ayan. Timing, +2, +3. Tayo na natin. Basta nakita nyo na gumagana lahat yan. Tapos, dito rin ako pagka nagda-diagnose kung may error. So, tingnan natin yung diagnose. Wala siyang error. Yan. Kung merong error dyan, malalaman ko agad. Tapos, clear codes. Pagka napuntahan ko na yung pinamismong error, pwedeng read codes. Yan. Kaya hindi ako basta-basta napunta sa shop, sa kasa. Kasi nga, ito na ang gamit ko. Yan. Vehicle diagnostic na wireless na Y-Connect. Yan. Tapos na tayo doon. Yun ba? Ano pang dapat natin ipakita sa kanila? So, wala na siguro. Ipakita ko na lahat. Kunti lang naman ang na-set up ko dito. Yan lang naman. Tsaka ito nga pala, hindi ito basta-basta. Ito, may ibang ganito na mga kamote concept. Hindi nakalawit lang. Ito. Yan ang nakalawit lang yan kung saan. Ito, wala kang makikita ang nakalawit. Dumiretso talaga yan sa kanyang intake. Yan. Dumiretso talaga yan sa kanyang intake. Yung hindi alam, ito ay nakaboost. Papartidahan ko ngayon yan. Hindi ko pa ito napapa-fine tune kasi wala pa rin oras, busy pa. Pero okay lang naman yun, nag-a-adjust naman ng kusa ang ECU nito. Tama na muna tayo sa stock. Yung muffler niyan, stock.
Stock settings ang tawag dito. Pero diretsuhan yan, yan. Yung pa rin ang butas niyan. Pasadya ito. Tapos ito, ano pa yung mga, ito ay naka-ready ready na po remap. Yan. Ito. Yan, naka-ready na ang bang niya. Bago, yan, lagay ng bang. Yan, naka-ready na siya. Yan, dito tayo sa magandang angulo. Yan, nakakabit na yung bang niya. Ito talaga ang tamang lagay ng bang. Dito. Bang sensor. Dito sinusuksok ang bang sensor. Kasi, pag doon sa likod, dumbawa dito ako naglagay, hindi, sino man naman ang ulagang, hindi accurate ang ano nyo, kasi dadaan yun sa filter. Itong filter na ito, nililinis nito yung susunugin ulit nito, parang susunugin niya, kasi mas matindi ang init nitong catalytic, kapag, at kinokompress niya, sinusunog din niya yung mga gas na hindi nasusunog dito. Mas matinding uminit itong gitnang ito, kaysa dito sa normal na bakal. Yan, yun ang catalytic. Sumisikip pati yan, yung may mga parang honeycomb, yun ang nagpipilter, kaya siya tinawag na Euro 4, ha. Meron siyang catalytic, at saka ang design nito ay pang big bike. Galing to sa big bike. Yung mga ganito, naka big bike, malimit may catalytic, yung lalo ng mga 4-cylinder ang design nito. Ayan, yan. Ito naman yung bang sensor, nilinis ko na, nagka-content ako dito, nilinis ko to. Ito malinis ngayon, yan, kitang-kitang kaputian. Ito, ang pangat ng camera ko. Yan. Yung ganda nga ng ano niya, may code pa yan. Ito yung awesome natin. Ayun, may barcode dyan, Tingnan mo ang kanyang sensor, Makita, yun, barcode. Kitang-kita ang barcode. May barcode dyan. Kala niya, minamalit nyo si Rusi. Ulul. Kung yun lang hindi may alam, ay, talagang quality ang parts nitong si Rusi. Ngayon, ayan, Euro 4 FI. Kahit sinong enforcer, alam yan. Kaya Euro 4 FI, yan, tab ay Euro 4 yan. At ano pa ba? Ito pa nga pala. Ayan. Ito ay, ang nakakabit na settings dito ay hyper clutch. Pag sinabing hyper clutch, for 5 holes. Ngayon, kung gusto kong palitan siya ng palitan siya ng sleeper clutch, madali lang. Kasi, ilang tornilyo lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilang alin? 6 na alin lang yan. Bunot na agad yung hyper clutch na yan. Tapos salpak ako ng sleeper clutch. Yan. Yun ang mga naging upgrade ko dito. Yan. Easy access. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na access naman itong dalawang tornilyong ito. Pag nag-change ako, pwede mong tingnan or linisin yung oil strainer. Yan yung access. Yan. Ito. Itong nasa kamay ko, access naman to. Tapos ang ating langis, na itakbo ko na, pula pa rin. Yung mga hindi naniniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Basta yan, pula pa rin. Kaya, hindi na ako nagamit ng dipstick. Kasi, wala na. Ay, aanin ko pa yan kung meron na ako dito. Yan, yung langis niya. Hindi ko na kailangan yan. Kasi, sabi nila, magkano daw na gastos ko? Siyempre, alam na nila yun, malaki-laki. Sabi nga ng mekaniko na si tangina, malaki na gastos mo dyan Sabi sa akin ng mekaniko, kung saan tayong masaya, walang problema doon. Kasi, doon tayo masaya. Bakit daw Rusi ang kinuha ko? Marami na akong Honda Ayan isa. Nandun pa yung puti, yung una kong motor. Tapos, yung idea, siyempre, ang hinahanap namin, alam naman natin na ang Rusi ay kung para lang sa mga nagtitipid, Ako nagtitipid ako, tsaka yung mga taong simple lang, Pero yung gusto ko nandun kasi yung adventure yung pagka na-upgrade mo yung isang pyesa na mahina sa malakas na pyesa. Yung nandun ang thrill noon. Sige, hanggang dito na lang. At sa follow-up, sa mga susunod kong content, baka iba na. Meron pa pala akong in-upgrade dito yan, Nakalimutan ko. Ayun. Yung coolant, yan, nagkukulay green. Pag pulang, ang tawag dyan ay kasabay yan ng DRL. Ang tawag dyan ay coolant. Papatay natin ang ilaw. Yan, Ibig sabihin, pwede ko silipin yung coolant ko kung anong level, kahit gabi, kahit madilim. Ayan,
Yan, nasisilip ko yung level ng aking coolant. Yan, lampas leeg pa rin. Kita pa naman eh. Yan, yan, lampas leeg pa rin yan. Hanggang leeg pa rin yan. Ang tawag dito ay, tinawag ko itong underglow ng coolant. Meron siyang underglow. Depende, kung ang kulay ng coolant mo ay blue, blue ang kulay niyan. Kung ang kulay ng coolant mo ay red, red ang kulay niyan. Yan green, mas maganda-ganda ng tingnan ng green, parang si Incredible Hulk. Ayan, patayin natin yun. Kala ko tapos na, napahaba-haba tuloy ng video. Sige, hanggang dito na lang. At follow po kayo sa page ni Anak na San Pedro. Kasi marami pa tayong susunod na mga upgrade dito sa Flash 150X Hybrid DNA concept. Thank you!